Isisumite na bukas ng Executive Department sa Kongreso ang panukala nitong national budget para sa 2027. At live mula sa Batasang Pambansa may Express Report si Marian Enriquez. Marian, magkano ba itong panukalang budget at ano-ano yung makakatanggap ng malalaking alokasyon? Ruth, yan nga yung malalaman pa natin ng bukas pagsumiti nga ng ehekutibo dito sa Kamara ng 2027 National Expenditure Program. At umaasa nga at itutulak daw ng ilang mga kongresista na mapondohan o maprioridad nga itong mga flood control projects para sa 2027 national budget. Dahil nga raw, damdam naman itong mga nakaraang araw yung epekto nitong matinding pagbaha dahil nga doon sa pananalasa ng mga habagat at bagyo nung mga nakalipas na araw. At kung babalikan natin, Ruth, pinatigil yung mga local flood control o mitigating projects dahil zero allocation nga ngayong taon. Kaya rumagasa yung baha sa mga inulang lugar. Sabi ni na House Deputy Speakers Congressman Paul Ortega at Congresswoman Janet Garin, kabilang sa mga lubhang naapektuhan yung kanilang mga distrito sa La Union at Iloilo. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Alam nyo, na-demonize kasi yung flood control projects. In other words, these are actually important projects to protect communities. Talagang kailangan. And with the proper watchdogs, kailangan talaga siyang mabalik. Halos isang taon po higit na wala pong flood mitigation projects. Maganda po na balikan ito. Total, nandiyan naman po yung teknolohiya. May Project NOAA po, meron na po tayong mga drones, meron na po iba-ibang klase po ng pag-validate dun sa mga lugar po na mga red zones na nangangailangan po ng ganitong klase ng infrastruktura at mitigations. Aminado ang mga kongresista na nabahiran ang flood control programs dahil sa issue ng korupsyon. Pero giit nila may mga paraan para masiguro na hindi na mauuwi muli ang mga ito sa anomalya. Narito ang kanilang pahayag. Na-tame talaga yung dahil sa issues na mga yan. Pero kailangan po nating maintindihan na may mga lugar po na nangangailangan din po talaga ng flood control. Sa pagkakaalam ko, ang ginawa ng DBM in coordination with DPWH and all the LGUs, provinces and municipalities and cities, ay nagkaroon ng maraming requirements before siya pinasok sa NEP. Nandun yung plano ng blacklisting ng mga contractors na nakitaang gumagawa ng substandard flood control projects. Ruth, iginit na may ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na dapat nga magkaroon ng safeguards na hindi na muli dapat ipadaan sa mga politiko at sa mga kongresista at senador ito nga mga flood control projects. Gayon din dapat daw magkaroon ng pagbabago sa pondo or sa pagpopondo at sa pagpaplano nga nitong mga flood control projects para hindi na maulit magkaroon ng anomalya sa mga programa. Yan muna ang latest. Balik sa Ruth. Yan po ang Express Report ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa.